Christian. Ito po siya. Good evening, Brother Eli, Brother Daniel. Ang katanungan ko sa Proverbs 23:23, kailangan bang ibinta natin ang Biblia? At kailangan ba nating irehistro ang Eklesiya? At ano ba talaga ang tunay na Eklesiya ngayon sa ating kapanahunan? Doon sa 23:23 ng Kawikaan, kapatid na Daniel, Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Oo, karunungan at turo at pag-uunawa. tanong nung kapatid, dapat ba ipagbili ang Biblia? Alam mo, hindi kami nagbebenta ng Biblia. Bumibili kami ng Biblia sa Philippine Bible Society, sa iba't ibang Bible Society, sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Singapore, bumibili ako ng Biblia doon sa Bible Society ron. Nagpunta ako sa Brazil, bumibili rin ako ng Biblia sa Bible Society. At yung Biblia binibili namin, hindi namin pinagbibili, pinapamigay namin. Kaya nga dahil dyan, nabigyan kami ng appreciation, ng plaque of appreciation ng Philippine Bible Society dahil kami ay isang napakalaking customer ng Bible Society dahil kami pinakamaraming nabiling Biblia sa Bible Society noong 2005. Meron tayong plaque of appreciation sa Philippine Bible Society, acknowledging us as a partner in their cause to distribute the Word of God. Bumibili kami, pero di namin binibenta. Hindi kami kagaya ng ibang iglesia na bibili sa Bible Society tapos bebenta, pagtutubuan pa yung mga taong bumibili sa kanila. Kami libre lang namin pinapamigay ang Biblia, kapatid. Ngayon, doon sa isang tanong mo, ano ba yung tunay na iglesia? Maraming iglesia sa ating kapanahunan. Sabi mo, ang ating kapanahunan, Maraming iglesia sa ating kapanahunan. 2,000 yatang mahigit sa buong mundo. Diyan lang sa Pilipinas, mahigit 1,000 yung nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Ngayon, ang iglesia sa Biblia o Ecclesia sa Grego ay iisa. Yung tunay na iglesia sa Biblia, iisa yon. Basahin natin ang 4:4 ng Efeso. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Kung bibilangin mo lahat ng totoo, yung lahat ng totoo, isa lang yun Isang katawan, isang bautismo, isang pag-asa, isang espiritu. Yung lahat ng totoong sa Diyos, ang sabi ni Pablo, may isang katawan. Alin yung katawan sa 1:18 ng Kolosas? Siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Yun, ang iglesia, yun ang katawan. May isang katawan. Ang ibig sabihin, may isang iglesia. Alin yung isang iglesia na siyang isang katawan? Yun yung nasa Biblia. Yung iglesyang nakasulat sa Biblia. At yun ang iglesia ng Diyos, kapatid. 20:28 ng Gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Basa mo sa English, kapatid na Daniel. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Yung iglesia ng Diyos, yun ang tinubos ng dugo ni Kristo. Yun ang tunay na iglesia, iglesia ng Diyos. Ang nakasulat kasi sa Biblia, iglesia ng Diyos. Bawal kasi
napapalitan mo yung nakasulat eh. Basahin natin yung 4:6 ng unang Korinto. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Ayun, sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, wag hihigit sa bagay na nakasulat. So dapat ang matutunan natin yung nakasulat, wag hihigit doon. Ang nakasulat, iglesia ng Diyos eh. Hindi naman ang nakasulat iglesia quadrangular o iglesia Pentecostal o iglesia Jerusalem Nueva o iglesyang Presbyteriana. Hindi naman yun ang nakasulat. Ang nakasulat ay ang iglesia ng Diyos. Doon nagtuturo ang mga apostol sa 1:1-2 ng unang Korinto. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. So, ayun, ang sinasabi ni Pablo, siya ay nagtuturo bilang apostol sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Kasama yung mga iba pang iglesyang nasa iba-ibang dako. Kasi nung unang panahon, sa panahon ni Pablo, may iglesia ng Diyos sa Korinto, may iglesia ng Diyos sa Judea, may iglesia ng Diyos sa Thessalonica, may iglesia ng Diyos sa iba't ibang mga dako. Pero lahat ng yon, mga lugar, ang kanilang sinampalatayanan ay ang iglesia ng Diyos. Yun ang tunay na nasa Biblia, kapatid. Hindi ang iba't ibang iglesyang itinayo ng tao sa ating panahon. At yun ang aming ipinangangaral sa samahang ito, yung tunay na iglesyang nakasulat sa Biblia, kasama yung kanyang mga doktrina, yun lahat ng aral. Ngayon, ang tanong mo, kailangan bang irehistro ang iglesia? Kung hinihingi ng isang bansa na irehistro, dapat sumunod tayo. Kagaya dito sa kinaroroonan namin sa Amerika, no? Hindi ka pwedeng mangaral sa telebisyon kung wala kang rehistro. Paano mo mararating yung mga tao? Utos ni Kristong ipangaral mo ebanghelyo. Kung wala kang rehistro, tatanungin ka nila, nakarehistro ba yan? Pag hindi nakarehistro, hindi ka nila bibigyan ng airtime sa television. Hihingin muna nila yung rehistro. Kaya kailangan magparehistro kung hinihingi ng isang bansa. Kaya kami, nagrehistro kami. Na makarating kami sa Singapore, nagrehistro kami. Na makarating kami sa United Kingdom, nagrehistro kami. Nung makarating kami sa Ireland, nagrehistro kami. Nung makarating kami sa Amerika, nagrehistro kami. Kaya nakarehistro kami sa iba-ibang bansa ng mundo. Hindi naman masama yun, kapatid. Sabi na kasi ng Biblia sa 2:13 ng unang Pedro, Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan. ay yung pagpapasakop sa mga utos ng tao, pagka hindi naman makakasama sa'yo, utos ng Diyos yun. Pasakop tayo sa mga palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon. Sana naunawaan mo, kapatid na Arnold. Brother Eddie, sa Biblia, sa Hebrews chapter 12:23, ang eklesia ay i-registered lang sa langit. Alam mo, kapatid, hindi naman yan kontra doon sa i-register mo sa lupa, no? Ang iglesia ng mga panganay natatala sa langit. Yun ang nasa 12:23. Basahin natin, kapatid na Daniel. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat
at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Ang iglesyang nasa Biblia, natatala talaga sa langit yun. Alin ba ang natatala, kapatid, sa langit? Yung bang pangalan ng iglesia ang natatala sa langit? Hindi naman yun Ang natatala sa langit, yung mga pangalan ng mga taong nasa iglesia. Yun ang natatala, mga pangalan. Basahin natin ang Filipos 4:3. Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa inyo, tapat na kasama sa pagtulong, na inyong tulungan ang mga babaeng ito, sapagkat sila'y nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo, at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Ayun, ang mga pangalan ng mga lingkod ng Diyos sa iglesia, yun ang nakasulat sa langit. Pangalan ng mga taong nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi naman yung iglesia ang kailangan pangalanan sa langit. Sa lupa lang yung kailangan ng pangalan ng iglesia na irirehistro. Pero sa langit, ang nakatala ron yung pangalan ng mga tao. Nakaanib sa iglesia at mga taong lingkod ng Diyos, nakatalayon ang tawag sa talaan, aklat ng buhay. Basahin natin ang Apokalipsis, Kapitulo 20, versikulo 12. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Ayun, may tinatawag sa langit na aklat ng buhay. Nakatala ron yung pangalan mo, nakatala rin yung mga ginagawa mo. Ayun, doon ngayon ibabase yung paghatol pagdating ng wisyo final o ng huling paghuhukom, kapatid. Kaya ang nakatala sa langit, hindi yung iglesia, kundi yung pangalan ng mga taong miyembro ng iglesia. Yun ang dapat nating makita. Ngayon, dito naman sa lupa, kung halimbawa, i-register mo, hindi naman labag sa Diyos Basahin natin ang Lucas 2:1. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanglibutan. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya'y sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya, na kasalukuyang kagampan. Yung mag-asawang kinikilalang magulang ng Panginoong Jesus, nagpatala nung mag-utos si Augusto Cesar ng talaang mamamayan. Hindi, walang masamang magpatala, di ba? Kung ang sasabihin mo, ang iglesyang totoo nakatala sa langit, tama, nakatala sa langit ang pangalan ng mga taong nasa iglesia. Masama ba namang magpatala sa lupa? Hindi naman si Maria at si Jose nagpatala sa census kaya walang contradiction doon, kapatid. Sana naunawaan mo. Okay po, maraming salamat. Punta naman tayo ng